facilities, laboratories, and rooms, complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husay, Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again. Time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Noel Husay, Laksamana. Isang magandang araw po sa inyo, DJ Tom. At ngayon po meron tayong dalawang guest, mga makikisig at magigiting na mga surihano, mga surgeons, ano? Sila Dr. Armand Cepeda at saka si Dr. RJ Manzo. Si Dr. RJ Manzo nakasama na natin minsan dito. Siya yung tisoy na batang surgeon dito na napanood nyo sa YouTube. Kasi we're live streaming. So Doc, sabihin yung mga fans ninyo na on air kayo ngayon, live streaming tayo. Ayun yung, you can wave dun sa camera. And we've got at least mga 2,000 live streamers ngayon. No? 2,678 dumami na. Dati 1,900, 2,000. Dumadami worldwide viewers. Worldwide, yeah. And we'd like to greet, ito, before the show, dami na po natin mga texters na nagpapabati dito, pero we'll greet you later po, ha? At you can text us, you can participate sa discussion natin. Ito yung aking hotline, 0920-90-99937. But let me present Dr. RJ Manzo at saka si Dr. Armand Cepeda. Doc, please introduce yourselves para makilala naman kayo ng mga listeners natin. Yes, bale, third time ko na dito. I'm Dr. RJ Manzo, General Surgeon, Laparoscopic Surgeon, and Secretary of the PSGS Central Luzon Chapter. Ano yung sabihin PSGS? Philippine Society of General Surgeons. And with me is the President. Good morning, I am Armando Cepeda. I'm a General Surgeon, Laparoscopic Surgeon also. I'm the President of the Central Luzon Chapter, Philippine Society of General Surgeon. Alam nyo, nandito sila ngayon kasi marami silang mga activities na pwedeng i-share not only to our lay listeners but to our fellow doctors din. Doc, ano ba yung mga activities natin ngayon? Tomorrow, we'll celebrate natin yung 16th founding anniversary ng Philippine Society of General Surgeons. No? Magkakaroon tayo ng lay forum sa James, Labi. Pag-uusapan dito yung mga common o yung mga pangkaraniwang mga sakit na kailangan ng atensyon ng ating mga doktor. Tulad ng mga appendicitis, bato sa abdo, Acute abdomen. oo, mga bosyo o Goiter. bukol sa lieg, breast masses or cancer, at saka mga hemorrhoids. Almoranas, yan. Moranas, yeah. Opo. So, invited po dito lahat ng gustong pumunta. It starts sa 10 o'clock. So, facilitated yan ng mga residente and yung mga fellows ng Philippine Society of General Surgeons. So invited ang public dito Yes, sa yes. forum na to. Actually, para sa kanila to. Oo. Magandang avenue to para maraming mapulot sa nakaalaman about sa pangalaga sa ating katawan. Kasi minsan may mga nakikita na, binabaliwala lang yan. Opo, opo. So, ito po ay magandang activity. So magsisimula po yan bukas. Bukas, alas 10 10 o'clock. sa James Gordon, ano? Opo. Opo, yan. At ito, pangunahan ng mga residente ba dito? So, Residents ang magle-lecture pero nandun po kami mga fellows. oo, Yes. yun. So, yun po, ano. So, Doc, kamusta naman ang lagay ng mga pasyente natin dito ngayon? Ano ba yung mga common na nakikita natin, mga karamdaman sa paligid? Sa atin, dito sa Olongapo,
Nahahati ito sa emergency at saka yung tinatawag naming elective. No? Yung emergency, karamihan dito, yung mga luslos at saka appendicitis. Yung mga bigla na lang sasakit yung mga tiyan. So magpapatingin sa emergency room. So karamihan, nadadiagnose na appendicitis. O kaya mga naipit na luslos. Yung mga elective naman o yung hindi nagmamadali, karamihan dito yung mga sakit din ng tiyan na minsan na-diagnose natin na mayroon palang bato sa abdo na matagal nang iniinda o yung mga bukol sa kanilang mga suso o na karamihan yung iba nahihiyang patingin unless na pag matagal na or malala na saka lang sila pupunta sa ospital. So yung mga common sa atin. Or yung minsan, dahil walang sumasakit, hindi nagpapakonsulta. That's why yung lay fora para bukas is to make yung patients aware na hindi lahat ng sakit ng tiyan binubuskupan kasi iba-iba po yan. Hindi porket walang masakit sa bukol hindi po cancer. Baliktad. More or less pag ang bukol may sakit, more or less hindi siya cancer unless sobrang lala na. Mm-hmm. So, recently, meron akong friend. Actually, nasa medical industry din siya. Isa siyang supplier ng mga equipments. Meron siya long-standing na parang nasasalat sa breast niya. Now, last week, pinatanggal. Sabi ng doktor sa kanya, tanggalin na yung buo ng breast, pati yung kabila, inalis na rin. At nakita raw, meron silang positive na 4 na nodes. So, significant yun. Imagine a person na nasa medical industry niya, aware na dapat, So, hindi niya napapansin daw yun na cancerous na pala. Ang napansin niya lang, parang nagkakaroon parang retraction, yung parang may dimple na nangyayari, tapos nagbabago yung surface ng breast na parang nagkakaroon ng batik-batik na malalim. Yun ang napansin niya. Hindi niya pinapansin. So, it's very important. So, alam mo, kanya napakahalaga na malaman ng mga natin to, mga listeners, So, yung bang breast examination, Doc, gaano kadalas dapat ginagawa yan? At kailan nagsisimula? Kailan sisimulan gagawin? Usually po, pag 18 years old pataas, it's advisable na yung self-breast examination every day. Lahat naman siguro naliligo araw-araw. So, every day, while in the shower, kakapain lang. Parang relos. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Para makapat po lahat. Both breasts, every day. And then, with a surgeon or an internist or an OB-gynecologist every 6 months. And then, ang recommended screening mammography, usually it starts at around age 30. Age 30. Yes, screening, kahit wala nakakapambukol. Ang mammography po kasi, and ultrasound combined, will increase yung yield na ma-detect kagad kahit walang makapambukol, ma-detect kung ano yung possibility na maging bukol yon in the future. Makuha kagad. Kasi po, nowadays, dahil po sa kagandahan ng diagnostic modalities, tsaka treatment, ang breast cancer po, hindi na sintensya. Pag sinabing may breast cancer ka, pag early stage, nagagamot po siya. Marami na pong mga survivors ng breast cancer. In fact, they're able to determine ngayon yung mga people who are prone to develop, di ba? Meron na silang tinutukoy yata na cancer genes na, and I think this is the very reason why si Angelina Jolie had her breast removed. Yes. Preemptive, yun, Prophylactic mastectomy po yun. Ganon. Yung gene marker na yun is yung BRCA. Kita na. BRCA, yes. Kapag positive doon, mataas ang chance mo na magkaroon ng breast cancer. Parang coaching Subaru yun, BRC lang. BRC. Yung merong A. Yes. Ngayon, early on, alam na nila yung tumor marker na yun. So, pwedeng pala yun. So, yung pagpapaalis yung prophylactic, it's not common here, Actually, siya pala yung narinig kong natanggalan ng breast prophylactically,
ito naman, tatanong, Doc, this is Shally Cruz. Ask ko yung pagkakaroon ng bukol sa leeg. Ang mama ko po lumalaki. Wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. What to do? Okay, Miss Sally. sa bukol sa leeg, no? Mga 90% yan, pagka may nakapatayong mga bukol sa leeg, usually abnormal yan. So, unang makikita natin pagka yung bukol kasama sa paglunok, gumagalaw habang lumulunok kayo, more or less, nasa thyroid gland po yan. Ano? Dalawa po ang pwedeng una natin gawin dito. Kasi po itong thyroid gland na to, dalawa po ang titingnan natin. Una po, yung istruktura, at pangalawa, yung function o yung kung ano ang ginagawa niya sa katawan natin. Yung istruktura po, nakikita po yan sa pagkapa ng mga surgeons, ganyan, o ng doktor. Pangalawa po, makikita rin po natin yan sa ultrasound. Titignan po doon kung yung bukol nyo ay tinatawag na solid o cystic. So, base po doon, may mga susunod na hakbang po. Yung function naman po, yun yung tinatawag natin na thyroid function test. So, titignan natin dito kung ito ba ay tama ang function, mataas yung tinatawag na hyperthyroid, o mababa na tinatawag na hypothyroid. And from there, doon tayo kikilos kung anong susunod na step natin. Hindi ho lahat ng bukol sa liig ay nooperahan kaagad. Ganun din po yung kanina, yung sa breast. Hindi po, huwag kayong matakot magpatingin sa sirohano. Kasi po, akala nung iba, porke sirohano, ooperahan ako nito. Yun po ang pinakamaling notion Pag nakita po. surgeon, ano yan? Opo. Pag sinabi kasi yan, pagka sinabing surgeon, akala, scalpel po yan. Hiwa po ang katapat niyan. Hindi po. Maninistis sa Tagalog. Opo. Bagamat maninistis po sa Tagalog ko talaga. Pero hindi po yan ang first step. So, At saka yung decision po sa paggamot, palagi pong nasa kamay o desisyon ng pasyente. Kami po, bibigyan po namin kayo ng options. Kung ito po ba, titreat natin ng medical o titreat natin ng medical plus surgical o titreat natin as surgical. Depende po yan sa kaso. Individual po yan. So, patingin po tayo sa doktor. so yun po, Aling Sally. Ito naman, galing kay Rodel Undan. Doc, yung aking nanay merong black na nunal sa gilid ng ilong at parang nagsusugat, lumalaki. Ang sabi, melanoma. Ano ibig sabihin ng melanoma? Ang melanoma po is actually cancer din ng skin. Yun. Okay? May mga characteristics po yan. Usually, irregular yung paligid o yung border, hindi pantay yung kulay, mabilis yung paglaki. So, ang advice talaga dyan is surgery. Yun, maninistis na talaga. Wide excision yun, no? Yes. Ang melanoma, di ba yun yung locally invasive? Locally invasive Parang siya. kinain ng daga yung gilid ng So, It can grow anywhere actually. usually, marami ako nakikita niyan sa mukha, sa mata. Yung, kasi nire-refer nila, Doc, may nunal ako. Pag papabiopsy natin, lilitaw, ay, melanoma. So, wide excision. Yes. Ang importante po talaga is makita ng doktor yung itsura ng bukol. So, wag intayin na kinakagat na yung buto. Opo. At saka Lalo na kung nagsusugat yung inner sa structures. isang area na hindi naman usually na susugatan at nagagasgas. So, any abnormal na sugat na ayaw gumaling, check ka agad. Ito, si Wenceslao. Sabi ni Wenceslao Gatbunton, Doc, na-opera na po mother ng thyroid. Sabi, kailangan daw uminom ng supplement for thyroid hormone. Nag-undergo rin kasi ng radiotherapy yun. So, ano ba magandang supplement daw for thyroid hormone? Malamang yung mother niya ay natanggalan ng buong thyroid, no? Kasi ang operasyon ng thyroid, pwede pong hindi tanggalin lahat. So, tinatawag namin dito na subtotal, no? Pero sa mother niya, since mukhang tinanggal po lahat, ano? At hanggat maaari, walang naiwan. Grossly po, yung nakikita ng sirohan, walang iniwan. At para makatiyak na talaga pong walang naiwan, yung nga, nag-subject yung pasyente ng radioactive iodine para talagang mawala. Yun po ang sinasabi natin kanina, yung function. Since wala na po yung thyroid, kailangan po natin ng substitute na
gagawa ng thyro. Wala na po siyang gagawa yung inert sa kanya. So, ang mangyayari po doon, kukuha na po siya ng thyroid hormone mula sa exogenous o yung panglabas sa katawan. So, tabletas po ang bibigay. So, ito po, yung tabletas na to, tinitimpla din po ito usually. Tinatiter po ito po. Depende po doon sa simptomas ng pasyente. Hanggang ma-reach po natin yung optimum o yung tamang level para sa kanya. Usually, itong mga gamot na to, iniinom po ito sa umaga, pagkagising. Yun. So, yun po narinig niyo pang replace ng thyroid hormone. Kasi pag minsan after ablation ng thyroid, tataba yan, nagiging mabagal ang kilos, di ba? Yung tinatawag na hypothyroid. Myxedemic state, ano? At ito naman, sabi ni Roger Punzalan, Doc, nag-undergo ng cataract surgery ang tatay ko at namamaga yung mata, sabi ng kanyang eye. Soline ang binigay. Ano bang ibig sabihin ng Soline? Kasi ma-update. Roger, yung Soline ay sodium chloride drops yun para mabawasan yung corneal edema. Ito, at ang tanong pa ng isa ni Roger, anong oras ka nagki-clinic? Actually, ang clinic ko, regular days sa International Eye Center sa Robinson Star Mills. 10 o'clock to 2 o'clock yung consultation, 2 o'clock up surgery na. Sa Lourdes kasi, hindi ako nagki-clinic. More of admin. Admin lang yung trabaho ko dito. Pero by appointment, pwede rin naman. Yung mga doctors na kasama rin dito, pwede rin kayo magpa-appointment sa kanila sa Lourdes. May hotline tayo doon eh. Ang number natin doon, Roger, is 222-9011 hanggang 222-9013. Doc, nagki-clinic din daw kayo sa Lourdes? Sa ngayon, hindi. Hindi mo. Pero you're welcome to hold clinics doon. Sabihin nyo lang yung But we are affiliated. Yeah, we are sa Lourdes. And they accept patients po sa Lourdes. So, yun na. Itong texter na isa, hindi natin pwedeng basahin to. Tungkol sa sugat na... Oo, ayan ha. Sabi ni Dina Inday. Ganda ng pangalan niya. Dina Inday. Doc, after ko po mga anak, meron parang yellowish na discharge. Hindi na alis kasi magto 2 months na. I think, Dina, you have to see your OB-GYN. Oo. Ha? Kasi usually yung tahi naman ng episotherapy, 3 weeks, magaling na yan. No? Ito naman. Trick Santiago. Doc, inoperahan mo yung husband ko last month. Pwede na bang... yung resume normal sexual activity, pwede na po. Last month pa eh. Pwede na po yun. Tinatanong ko sa'yo, pwede na ba yung pagpatuloy yung ginagawa na mag-asawa? Pwede na po. So, Trixie, go, enjoy. Ang cataract surgery, after cataract surgery kasi, 3 lang yung pinagbabawal ko. Number 1, bawal magkusot na mata. Number 2, tumingin sa pangit. Number 3, bawal gagawa ng kasalanan. Yun lang. Sa pagkain, tinatanong palagi, Doc, most of my patients are geriatric. Matanda na, no? Ano bang bawal na kainin? Sabi ko, yung hindi masarap. Pareho po tayo. Ganun din sila sa atin. Pag hindi masarap ang kinakain, ma-high blood kayo. Ito naman sabi niya, ito, Elma Salvador. Doc, bakit hindi pantay ang aking dede? Boobs niya. Yung right, mas mataas ng konti sa kaliwa. Napansin lang po ito napansin daw ng BF niya. Ano explanation no ba? Hindi raw pantay. Basta't walang nakakapambukol, pwede namang normal variant yung mga ganyan, asymmetry. Actually, hindi naman perfecto talaga ang gawa ng Oo, ang Diyos. symmetry. Yes. Actually, ito, kwento lang sa akin ng mga experts sa mga ganyan. Sabi nila, kung right-handed ka, yung right side tends to be a bit mas firm ng konti kaysa sa left side. Kasi yun lagi nagagamit siguro by virtue of exercise and yung muscle, use, yung pectoralis muscle that's na de-develop. So, yun yung kwan. So, huwag ka mag-alala, ha? So, kwan lang yan. And sabi mo sa boyfriend mo, normal variant lang yan. Basta wala nakakapambukol. Let's see. Lourdes Alfonso.
asking, Doc, bakit every 6 months naman ang check? Bakit daw every 6 months ang check? Yeah. That is to make sure kasi anything can happen within 6 months eh. Kung kunyari mabilis yung growth ng isang bukol, then kailangan makita ng surgeon yon. Or anytime na may kakaiba during self-breast examination. So yun ha, Lourdes. Oh, it's 9:37. Let's have a quick break para may-upload lang yung ating YouTube ngayon. Sarap gumimik sa Subic. Girls, Hi, Auntie! beaches, Auntie, swimming tayo! Oo nga, Auntie! parties, at duty-free shops. Baby, I'll buy you anything you want. Teka, nasa Subic ka na ba? Kung wala pa, biyahe na! Biyahe na! Enjoy Subic this summer and have fun! Like swimming, duty-free shops, check into first-class hotels, dine in to a fine restaurant. Every weekend, summer gimmicks sa Subic. A lot of things to have fun, like carnival rides. Enjoy Subic this summer! Kung wala pa kayo sa Subic, biyahe na! Just like that large woman on the beach who has no business wearing a thong. We'll be right back. ROCK 89.5 FM rocks. Hi there, this is Ron. Whenever you're inside Subic Bay Freeport, there's no overtaking on double solid yellow lines and on hills and curves. In Subic Bay Freeport, traffic rules are strictly enforced. A safety reminder from Corporate Communication, LED, and this station. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years of the U.S. military presence in Subic Bay. The flagpole base measures 8 feet in height, symbolizing the 8,000 volunteers of Subic Bay. On November 24, 1991, one of the biggest Philippine flags in history was raised over the flagpole and flew for the first time in the former naval base, symbolizing the beginning of the country's sovereignty over Subic Bay. The Subic Bay Metropolitan Authority and the entire Freeport community commend the heroism of the Subic Bay volunteers. Do you ever get the feeling where you want to walk up to your boss with a pot of boiling water and dump it on his head? We did too. Here's what it sounded like. 89.5 Rocks. My Subic Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laksamana. Okay, we are back. Once again, here's Dr. Noel Husay Laksamana. Yeah, more questions coming in. Yung iba nakakatuwa, mga comments lang. Doc, yung buong mas effective ba yung konting butas lang kaysa sa malaking hiwa kapag abdo inoopera? Kasi for schedule si Mama, pain palagi sa tiyan. That's, I think, laparoscopy. Gallstone. Yes. Siguro she was given the choice kung bubuksan na malaki or maliit. Diba? Doc, pakikwento nga yung advantage nung lap coles versus open. Yeah, open. Actually, advantage ng laparoscopy dahil malilit ang butas, is less pain, early recovery to work, mas mabilis makakabalik sa trabaho, parang hindi ka na-operan after, and aesthetically, hindi pangit yung sugat. Walang pekla. Oo, konting-konti lang. As compared yung open kasi medyo malaki yun, mga 10 centimeters yung hiwa, pumuputol ng muscle. So usually, mas matagal sa ospital kasi sobrang sakit. Mas nagagalaw yung bituka pag open. So minsan, tinatamad yung bituka, nag-bloat, kinakabagan, nag-iilius. Yes. So, at yung isa pa, dahil nag-i-insert ng camera, mas kitang-kita yung buong tiyan. Na-explore ng mas maayos kapag laparoscopy. Kesa yung open na doon ka lang nakakita. So, advantage yun for surgeons na trained in laparoscopy. Yun. So, isang magandang... Alam mo, nakita ko yung mga ganyan na ginagawa minsan sa Lourdes. Pag isang kinabukasan, uwi ka agad. Ang bilis. Okay. So, naglalakad ka agad. Wala nang masyadong Yes. Sa US nga po, outpatient siya ginagawa. After 6 hours, uwi na. Meron tayong laparoscopic
system dito sa Lourdes eh. Pag ano, I'm sure, siguro nagamit nyo na yun. Ano po. So yun ang advantage doon ha. Ang tawag nila doon, lap cole. Kasi tinatanong ko laser at hindi po laser yun. Walang laser doon. Walang Star Wars. Sabi ni Marcel, good day, Doc. Ask ko po yung muscle na lagi masakit sa likod. Ano kaya ito? Baka naman, Marcel, pagod ka lang. Back pain, ano? Sabi niya, anong x-ray ang magandang gawin dito kapag sumasakit? Marcel, usually pagka muscles, ang kuha natin modality yata dyan MRI, ano? Kung medyo, ano. But this is within the realm of orthopedics. Ortho. Pero for a screening, simple x-ray ng spine will do. Para lang makita, baka mamaya may naiipit na masyadong maliit yung mga vertebral spaces, baka may herniated disc. Yun, may idea lang. So, may magandang balita tayo. Yung MRI natin sa Lourdes ay at work na. Ito pa yung mas magandang balita. Ang sabi nung supplier ng MRI, ito din pinakamaganda sa area natin. Pangalawa, it even gets better. Yung ating rates ay mas mababa kesa sa iba. So, we are able to save at least mga 1,000, 2,000 pesos per procedure. So, we are encouraging our colleagues, mga doctors na kung meron silang procedure, our MRI is installed and it's at work. Maganda po. You can see it, pag may time kayo, you can drop by and see the facility. Ano? So, mga may request na MRI, sabihin sa doctor ninyo, Doc, baka pwede sa Lourdes, mas less expensive. Not only that, maganda yung quality. Sabi ni John, ask ko po, may bukol ang left eye ko palipat-lipat sa kanan pag minsan. 2 years na to. John, baka nagkaroon ng chalation o kuliti na palipat-lipat. Alam mo ang kuliti, hindi mo lumilipat yan, actually nakakahawa yan. Dahil ang main cause ng kuliti ay bacteria. So, pwede ka magkapigsa para pigsang maliit yan sa mata pyogenic infection which can happen anywhere in your body. Basta pumasok yung staphylococcus or streptococcus na bacteria dyan, maaaring mag-cause ng tinatawag na pyogenic infection. At yan nga yung kuliti. Na sometimes, after some time, nagkaroon ng fibrosis, nagiging chalation, yung solid na bukol na. Ino-opera pagka gano'n. Ito. Ano ba ito? Doc, ang buntis, pwede bang magpa-examine din ng breast para lumalaki? Natural lalaki ang breast niyo pag buntis, di ba? Pero dapat na sasabihin sa OB, sa obstetrician ninyo para examine lahat naman yan. Kasi meron pong risk factor with pregnancy and breast cancer. Actually, mas aggressive siya. So, kailangan pa rin talagang patignan sa OB-gynecologist during yung prenatal check-up. Dahil yung hormones nagbabago. Mas aggressive siyang klase ng breast cancer. Dok, yung nakakapang bukol sa may singit, ano ibig sabihin nito? M or T's? 23. Una, dapat malaman na kung gaano nakatagal yan. Kasi yung mga bukol sa singit, pag singit talaga, nakakayaro magpa-check up. Pwedeng kasing kulani lang yan. Ito maganda. So, nakakaya magpa-check up pogi mga doktor. Huwag ka mahiya pag pogi. Enjoy ka na lang magpa-check up, di ba? Miss Ortiz. Maraming sanhi yung bukol, ano, Dok? Opo, marami po titignan ho natin kung ano yung possible cause nung bukol nyo sa singit. Huwag ko kayo mahiyang patingin. I see. Ito, Dok, saan po nagkiklinik yan dalawa? Sa Dok nagkiklinik? Sa Bay Point po. We have clinics at Bay Point. And ako po sa Fendler Street. Meron po akong clinic doon. Fendler Corner 14th. Bali, you hold clinic together? Hindi. Ako po sa Bay Point, Tuesday and Thursday, 2 to 4 p.m. Pag MWF po, nasa JM Building po ako sa tapat ng St. Jude Hospital. 1 to 3 p.m. po. Sabi ni Shera, Doc, I had a long flight all the way from Dubai. Pagbalik ko po, my legs are swollen at hindi kami feeling good. Ano dapat gawin dito? Long flight.
siguro parang pedal edema due to immobilization. Parang stasis. Elevate your legs. At itaas mo yung legs mo, Shira, then Observe. mag-relax ka. Observe. Kasi pag nag-persist, well, baka may ibang problem. Usually para sa mga long flights, para hindi maiwasan natin to. So in between, medyo tatayo-tayo kayo. Kahit Around. Stretch, stretching, ikot kayo. Kahit hindi kayo pupunta sa CR, lakad lang kayo sa aisle, then go back to your seat. Or once in a while, if you can raise your legs. First class. Yeah, first class. Yeah. Melvin Usam. Doc, paki-ask po, kapag lumalaki yung wisdom tooth, ano ang dapat gawin ng wisdom? So, dentist ito actually, ano? Pero, pinakamaganda dyan, Melvin, pa-check mo yung ano mo sa dentist para, kasi wisdom tooth yan hindi ginagalaw ng mga surgeons yan. Doc, ang tatay ko po, lumalabo yung mata, ang sabi, may katarata. Bakit? Meron din kaakibat na paghina ng tenga, 75. Alam mo, meron tayong tinatawag na phenomenon sa nagkakaedad na tinatawag na presbyacusis, yung humihina na rin tenga. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, nagkakaroon ng wear and tear. Yung tenga natin kasi may mekanismo na gumagalaw dyan May parang anvil and may hammer and anvil yan na nagbabibrate depende sa sounds na pupunta. Now, if your father was exposed to noise sa trabaho niya nung araw, mga aircraft mechanic, mga nasa factory or maingay sa paligid, madaling masira yung kwan. So, mihina yung pandinig nila, naging less sensitive sila. Yung cataract naman, again, it's a degenerative thing. Kung tayo lahat ay mabubuhay hanggang edad na 90, most likely lahat may katarata. Actually, nowadays we see early development of cataracts, especially with the advent of these lifestyle diseases like diabetes. Diabetes can start the cataract formation very early. Or yung iba naman mga kabataan, nagtitake na mga gamot like steroids. So marami kami nakikita mga steroids-induced cataract. Ang katarata, huwag naman kayo matakot dahil madali ng gamutin yan. Actually, yung regular cases, pwedeng operahin yan in 7 minutes. Walang tahi, walang takip ang mata. You go home on the same day. So, ayan po. So, ito, from Chato. Ito, cataract na naman. Doc, honor ba yung cataract ng senior citizen? Ang mama ko meron 65 years old. Yes, Chato. Honored, we honor PhilHealth. Ito, magagamit ba ito para din sa ibang disease, ibig sabihin? Chato, the answer is yes. Nagagamit po yan. Honored po yung kahit yung PhilHealth ng mga senior citizens, we honor them. In fact, sa International Eye Center, may program din kami doon na yung mga indigent na may cataract, tinutulungan natin. At ganun din yung mga, para sa mga may problema sa surgery, may mga, our doctors here are willing to participate doon sa PhilHealth only program, pag-alis ng mga bukol, para sa mga indigents na may PhilHealth naman, para menos gastos na. Ayusin na lang po natin yung program. And sila Dr. Gigi Garcia are also willing to participate dito. Si Eric Malaya, pag-greet lang. Pag-greet ang aking GF. Listening kami ngayon sa car. Malu. From your better half. Enjoy the ride. Doc, ask ko meron ba kayong available na scholarships? 23 na po ako. 3 units na lang tatapusin na scholarships. Actually, dati may natutulungan tayo pero sa sports, mga badminton players before we have Pero why don't you apply? Let's see what we can do. Taga-ano lang pala siya. Taga-Bataan. Lorely. Sige, Lorely. Punta sa IES. Check natin. Let's see what we can do. Ask anong pwedeng, ito mga random sari-saring questions na naghahanap ng trabaho, baka pwedeng mag-apply. Yes, we are hiring accounting clerks at saka pharmacists sa Lourdes ngayon. So, kung kayo ay nice mag-apply, you can send in your applications via email. Email nyo sa mail@ollimc.ph or you can go there personally, dalhin nyo yung resume nyo, hanapin nyo si Miss Marcel, yung ating HR.
Mag-ano po kayo, mag-apply lang kayo. Yes, even nurses, pwede po kayo mag-apply din, ha? Ay, before we go on, I'd like to greet our colleagues, Si Dr. Minerva Pipito. Birthday niya, May 22. Happy birthday. At si Dr. Rosalie Lumen, obstetrician din, May 26 naman ang birthday niya. Maligayang bati po sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 25 years old na sila. Yan, pareho po silang obstetrician, si Dr. Minerva Pipito at si Dr. Rosalie Lumen. They are among the best and most popular dito sa hospital natin, ito nagtatanong si Rolly Lingad. Dok, kasama ba yung prostate kapag nagpa-general exam? Usually po kasama na yun. Chinecheck po yung prostate nila sa pagka nagpa-general examination. Dok, gaano katagal ba talaga ang leave kapag na-operahan ng appendicitis? Kasi ang BF ko gusto nang pumasok, 2 weeks na siya. Leave. Usually, depende sa patient. Pero we can give until 2 weeks. So 2 weeks na pwede na pumasok yung husband niya, ha? Kung gusto ng patient earlier, why not? Pero ang iiwasan lang naman is yung heavy lifting. Kasi pwede pang bumuka yung sugat sa loob. So magkaroon ng incisional hernia pa. Yun lang ang advice for the patients. Dok, inoperahan ang tatay ko. Bakit instead na sinulid ang ginamit, bakal ang nakatahi? Malamang yung sinasabi ng stapler, skin stapler. Actually, yung skin stapler po, yan? Inert po yan o hindi nakaka-apekto sa katawan. Kung tutuusin po, parang pong mas mura pa yan kaysa doon sa ordinaryong sinulid. Opo. At saka may dagdag na advantage po yon. Scarring. So less scarring, less tension sa balat o sa sugat. Opo. Yun yung kala nila parang release ng tren na tinatawag. Opo. Madaling linisin. So kayo matatakot doon. Siguro naiisip nila, bakit bakal yung pinantahi dito? Diba? High-tech. Skin stapler po. Pero mas mura yun kaysa sa tahi, Actually, pag dalawa na po yung panay, kasi minsan mahaba yung sugat. Kailangan mo ng dalawa. Definitely po, mas mura po yung stapler. Kasi usually po yung mga 35 na shots po yun. Single use lang yun, Opo. Pag nilabas yun, hindi na pwedeng gamitin sa iba, Yes. And mas mabilis siyang i-apply. Ay, meron pa siyang additional. Dok, yung kapatid ko naman, nung inopera, plaster lang, hindi naman tinahi. Steri strip siguro. Malamang po yung tahi po nung sa kapatid nyo, yung pong subcuticular, yung nakatago. So hindi ho natin nakikita. Pero may tahi po yun sa ibabaw. Nakatago lang po sa balat. Ito, tanong yan. Jolene is asking, Doc, bikini versus regular cut CS? Kasi I am in 4. May 2 months pa. Regular cut versus bikini daw. It will depend on the OB na. OB na talaga yan. Decision ng OB. Kasi usually yung mga bikini cut is for elective CS Pag kunyaring emergency, then classical cut. Classical yung tinatawag nila regular cut, Dadagdag ko lang kasi naalala ko yung bikini cut. Meron kami ngayon sa James Gordon, yung tinatawag naming longo po incision. Longo po incision. Ito po yung sa appendicitis, pero yung hiwa po nyo nakatago po sa bikini. So, pwede po kayong mag-beach pagdating ng araw. Doc, saan tatama yung doon sa guhit ng string ng bikini? Actually, mas mababa pa po eh. Hindi nyo makikita yung regular ho kasi ngayon, pagka dito nasa kanan po, halos mababa o halos katapat ng sa pusod. Pero yung po yung bikini incision na tinatawag namin, ulongga po incision, nakatago po sa underwear, sa bikini. So, maliit lang po. Pwede natin pag-usapan ulongga po incision. Yes. Opo. Spinier head yun in 2013. 2013. So, it's a lot lower. So, you enter inferiorly. Opo, inferiorly. Sa skin incision. Nakatago po, di nyo po makikita. Ito naman, sabi ni Rodel, Doc, ask ko kung alin ang mas effective, nila liposuction o yung tummy tucking, kasi nagpaalis, meron po siyang flap na malaki in front. Siguro may
Pag liposuction yun eh. Liposuction, Yung may parang flab na maiiwan. Kasi ang tummy tuck, you will create tension pa dun sa balat para hindi malawlaw yung... So tatanggalin pa yun? yung tummy tuck. Magbabawas ka pa ng skin. Yung tummy tuck, yung lipectomy naman ang tawag dun. Lipectomy, Oo, so yun na. Alam mo, minsan may tinanong, sabi, ano ba tawag sa tinatanggalan ng appendicitis? Hindi ba? Appendectomy. Di ba? DJ Tom, yun yung gamot doon. Yung appendectomy, di ba? Appendectomy daw. Yung removal of the pag appendix. tinanggal yung thyroid gland. Anong tawag doon? That I don't know. Thyroidectomy, di ba? Thyroidectomy. Okay. Yan ang gagawin naman kapag may bad breath. Alam mo kung ano ginagawa doon? Don't talk to me. Don't talk to me. Oh, don't talk to me. I see what you did there. Di ba? Basta may to me, Yan. Kaya pag may bad breath ka, don't talk to me. DJ Tommy. Ito, Dok. Ito naman nag-aalok ng property, Dok. Baka may gusto bumili ng property yung dalawang kasama mong doktor dyan. Hinihingi yung number nila. Sige, refer ko na lang po sa inyo. Si Mrs. Gallardo. Magandang araw po, Mrs. Gallardo. Always listening to our station daw dahil pag Thursdays, marami raw silang napupulot. Dito marami kayong malalaman kahit wala kayong matutunan. Si Rodel Sigwa. Dok, ang mother ko po naoperahan ng katarata, ngayon nagluluto na. Hindi pa masamang mausukan. Rodel, kung actually pag galing naman ng pwede naman you can resume your usual task. Huwag lang ma-expose sa marumi at saka yung usok naman sa pagluluto ay tolerable naman yun, ha? Winchell. Hindi ba mas maganda kung babae raw tumecheck sa breast kapag... actually po, nasa sa comfort level ng babae yun. Kasi kadalasan ang nag-screen naman ng OB-GYN or your family physician kung kayo ay may family physician na babae, pwede nyo ipa-exam naman yung breast ninyo para ma-screen lang just to make sure. Doc, how long does it take yung mammography? Tsaka di ba masakit kasi si sister ganun, inipit daw yung kanyang breast. Nowadays, meron yung tinatawag na digital mammogram. Wala nang ipit-ipit. Yung iniipit is yung conventional. But unfortunately, I don't think available yung digital mammogram dito sa Olongapo. Pero advantage pa rin ng pinag-uusapan natin dito is early detection. Para maaga. Oo. Yun. So ano ba? Doc, price-wise, mas mahal ba yung maliit ang hiwa sa pag-alis ng abdo? Actually, yung laparoscopic cholecystectomy, yung pag-alis ng abdo sa maliliit na hiwa, may additional charge lang po dahil doon po sa paggamit ng machine. Pero yung morbidity, ibig sabihin yung pagkakaratay, shorten. Opo. Tsaka mas comfortable sa pasyente, Yes. So kung tutuusin ninyo, mas malaking advantage pa rin. Kung i-head-to-head po natin, yung kukumpara po natin yung gastos sa additional na bayad sa makina, doon po sa pagdiit ng hospital stay nyo, yung pagkabawas ng gamot, at saka yung sakit. Sulit na sulit po. Ito, nagtatanong naman, Doc, ano ang mainam na pampatangkad? Dahil gusto kong tumangkad. Papa ko kasi maliit din. Alam mo, kung alam ko yan, ininom ko na rin Kasi, Raul, actually, tatlo yung factors yan sa pagpatangkad. Yung genes mo, yung una, yung lahi. Di ba? Kasi tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo, yung magiging final height natin naka-program na. However, it may be altered a bit by nutrition and probably activity. Sabi nila, pag nasa growing years ka pa at ikaw ay active, naglalaro ka, yung growth hormone natin tumataas. But after, anong age ba nagsasara yung ating growth plates, yung PPCs natin? Mga 14 yata or 18?
As early as 12. Nagsushorten na umikli na ano. Kasi may limits yung height natin eh. So pag sarado na yung growth rates ng ating mga buto, hindi ka natatangkad. Yung mga pinapatalastas nakita sa home TV shopping, yung mga iinumin mo yung kamot, tatangkad na ganyan. Tingnan ninyo, panoorin yung camera trick. Ini-stretch lang nila yung ano. So, final ata is 18. 18 yung, So once na-reach na natin yung doc, talagang there's no way na madadagdagan pa yung height mo. Isipin mo na lang, 6-footer ka. I saw some kind of extreme measures na ginagawa sa China. Parang yung sa leg sa paa. Yeah. Surgically, parang, I don't know if they're stretching it or hinahati-ihata nila tapos inuurong dahil katwiran na mag-grow daw ng a couple more inches yung bone. Parang ganun. There were experiments before. Yeah. Parang i-break nila ng konti tapos in-extend nila ng konti. They said they can increase the height by 1 or 2 inches. Dahil ang katwiran doon nila, it will grow para ulit pag pinaglayo mo. Pero that's dangerous, right? Yes, the question is, kasi they've tried it in animals. The question is how safe at saka yung long term yan kasi. And what if it didn't grow? There's a possibility na, Actually, yung pong ganyang procedure, yung tinatawag pong Ilisarov yan, nasa domain po ito ng orthopedics. Pero dito po, meron pong gumagawa niyan. Although hindi po yung ginawa para tumangkad po. Ginawa po yan para po yung pagdugtungin yung buto. Kasi po yung nangyari doon sa pasyente, nabawasan ng buto. So pag pinagdugtong mo lang siya, maikli po siya. So makakalakad nga, pero dahil kulang po. So ginawa po nung doktor, yung tinatawag na Ilisarov, pagdudugsungin po yung buto, paunti-konti po. Lalagyan ng parang scaffold to let the bones grow again. Usually yata yun sa mga bone tumors, ginagawa din Tumors or fractures fractures will do. Yun. Ito naman sabi ni Chloe, Doc, nice to hear, meron ng MRI tayo. Pwede anytime magpa-skate kayo doon sa Lourdes. So, yes. At Simon Newton, Mr. Newton is asking, how much would you charge kapag nilagyan ng lens ang mata? Kasi ang aking mother ay indigent at retired teacher naman. I was told you promised magbibigay ka ng free service sa mga teachers. Yes, Mr. Newton, mga teachers hindi ko sinisingil ng professional fee. Yung lenses kasi would vary depending sa type and design ng lens. Siyempre, pinakamurang lenses, halos tig 500 pesos lang. Yung lens na ilalagay sa loob ng mata after removing the cataract. Now, ang pinakamahal na lens, kasi implant yan, the most expensive would be about 130K. So, depende po sa budget ninyo, makakapili kayo ng something that would fit your budget. So, hindi na masyadong problema ngayon. Flexible na po ang ngayon. Newton, don't worry. And as promised, I will make, I serve my teacher patients na hindi ko sinisingil ng PR. Ito, Doc, pakibigay naman ng telephone numbers in your contact numbers in case they would want to ask some more about your activities tomorrow. Tsaka those who would want to make appointments with you. Dr. RJ. The contact number. Or sa office numbers ninyo. You can just contact this number 0908-150-4069. That's my secretary's number for any appointments or questions. Ako po, dalawa yung number ko. Sana maalala ko. Yung Globe, 0917-508-2846. So, 0917-508-2846. Yung Smart, 0939-923-5247. Yun, that's Dr. Arman Cepeda. At yung hotline naman natin, you can ask questions kahit tapos na yung ating program. Ito yung number ko. I'm Dr. Laksamana. Ang number ko ay 0920-90-99937. Ulitin ko, 0920-90-99937. Greggy Chu and Alvin Montes, happy listening sa inyo. And, it's 6 minutes down the hour of 10 and pansamantala kami magpapaalam sa inyo.
And next week, magkarinigan po ulit tayo dito sa ating programang Konsulta Pang Medisina. Muli po kami nagpupugay. Kasama namin si Dr. RJ Manzo, si Dr. Armand Cepeda, and ako ang kaibigan ninyo, si Dr. Noel Husay Laksamana with DJ Tom today. Magandang araw po. Thank you and God bless. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta Pang Medicina. Consulta Pang Medicina Is brought to you by Our Lady of Lords International Medical Center.